Ayan po at siyempre isa pong mapagpalang pagbati ang akin pong ipinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. Siyempre sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang karamdaman, anumang problema sa buhay at maiiwas kayo dito sa lahat ng mga politikong mga kawatan. Ayan po. At ngayon, dahil po linggo ngayon ay sabayan po ninyo akong kantahin itong ating pasasalamat dito sa ating Panginoong Hesus. Ayan po. Lagi po nating tandaan na maliit man po o malaki ang blessings na natatanggap natin, yan po ay pasalamatan natin lagi ang ating Panginoong Hesus dahil siya lang naman po ang pwedeng magbigay sa atin. Siya lang naman po ang pwedeng gumawa ng programa para sa atin lahat. Ayan. Ito na po at lahat po ng may mga sakit, may mga problema sa buhay, humarap po kayo rito, panoorin nyo po ito, sabay-sabay po nating namnamin ang bawat kataga ng kantang ito. Ayan po, ito na po. Di po ba napakasarap namnamin iyong ating pinapapurihan, pinapasalamatan ang ating Ama. Yun doon po sa mga walang time na pumunta po ng simbahan, ay tinuro ko na po sa inyo, pumunta lang po kayo sa sulok ng inyong bahay, sa kwarto man, magsara po kayo, at pakatandaan po natin na lalapit lang po, mararamdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon pag kayo ay nagdasal ng taos sa puso. At samahan nyo na rin po na habang nagdadasal kayo, samahan nyo na rin po ng pagtirik ng kandila at kaharap nyo na rin po yung isang basong tubig. Kapag natapos na po kayong magdasal, ayan po ay siyempre patayin nyo po yung kandila, itago nyo po, tapos yung pong tubig ay inyo pong inumin. Ayan po at sabay hiling sa ating Panginoon, lalo na po kung kayo ay may mga sakit, hilingin nyo po na sana sa pamamagitan ng tubig na ito ay mawawala ng tuluyan ang inyong mga sakit. Ganun lamang po ang humingi ng tulong sa ating Panginoon. So, ayan po at ilang linggo na po yung nagtatapik ako rito na halos magmura na ako. Pero ngayon po, iiwasan ko po yon dahil maraming business na po na ganon. Ay gusto ko naman pong ilaan ito sa ating Panginoon at itong vlog kong ito para po makatulong, maka-advise dito sa lahat ng mga viewers ko. Ugaliin po natin ang lumapit sa Kanya. May problema kayo, ilapit nyo po sa ating Panginoon. May sakit kayo, ilapit nyo rin po sa ating Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. At tuloy-tuloy naman po yung aking paghiling sa ating Panginoon na sana ay ibaba na po yung blessings na lagi kong binabanggit sa inyo. At na madalas niyo pong naririnig sa akin, lagi ko pong sinasabi yan sa ating Panginoon na yung patuloy niyang ibinibigay na blessing sa akin ay idiretso na pong ibigay dito sa lahat ng mga subscribers ko. Ayan. So, ayun po, at ganun lamang po ang lumapit sa ating Panginoon. Ganun lang po kasimple. At hindi po kailangan ang pumunta kayo ng simbahan dahil baka mamaya pagpunta nyo ng simbahan, pagtawid nyo ng kalsada, ay masagasaan pa kayo ay malaking disgrasya. Or pagpunta nyo doon, habang nakaupo kayo, tinututukan na pala kayo ng mga hold-upper diyan sa loob ng simbahan. Kasi wala na pong kasiguraduhan ngayon ang panahon. Kabi-kabila na po yung mga krimen. Lahat po ng kasamaan na rito ay nagsulputan na naman. Wala na po kayong kasiguraduhan, kaya hindi ko na po ina-advise na magsimba po kayo
At ang ina-advise ko po sa inyo ay diyan lamang po sa sulok ng bahay ninyo, magdasal po kayo ng taimtim at tiyak yung mga dasal ninyo yon ay papakinggan ng ating Panginoon. Ayan. So, bagamat ayaw ko pong mag-topic ngayon dito sa mga nakakabuisit, ay gusto ko lamang din pong banggitin sa inyo para lang din po may kaalaman kayo na yung pong birthday ni Bongbong Marcos ay mahihilo kayo kung malalaman ninyo ang halaga ng ginastos nito. Para lang po sa inyong kaalaman, 80 million up to 100 million po ang ginastos sa birthday na yan. Di po ba? 80 to 100 million po ang ginastos. Samantalang yun po yung madalas kong sinasabi rito, na habang nagpapasasa sila ng paggastos ng pera ng bayan, ito, napakarami nating mga kababayan ang walang masayang. So, pangsamantala po, yun po muna ang maitatapik ko. Dahil sabi ko nga po, ayokong pag-initin ang ulo ko, dahil nga nakalaan po itong araw na ito, itong linggong ito, yun pong aking paghingi ng tulong sa ating Panginoon na sana lahat ng aking mga subscriber ay swertihin na upang sa ganun ay maiahaw na sa kanila, maranasan naman nila yung pamumuhay na hindi pa nila nararanasan sa buong buhay nila. Kagaya ko po, ay sabi ko nga po kung inyo po nga nabalikan yung aking pong mga video dyan, kung siguro may mga mahihirap na tao, ako na po siguro yung pinaka-patay gutom, pinaka-hampas lupa na nilalang sa mundong ito. Pero dahil po sa pananiwala ko, sa pagsasampalataya ko sa ating Panginoon, sobra-sobra po yung blessings na ibinigay niya sa akin, patuloy po hanggang ngayon, at yun po ay idinadaan niya dito sa lahat ng mga business ko. So, ibig sabihin, diyan niya po pinapadaan lahat. So, kuminsan nga nagtataka ako, bakit ganito kalaki yung kinita ng isang business ko, ganito kalaki yung kinita ng isang business ko, doon po. So, hindi na po kailangan ipagtaka yun dahil alam ko, yun po lahat ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ganun lamang po. Hindi po, liliwanagin ko lang po yung sinasabi kong lahat ay binibigay niyo sa akin. Liliwanagin ko na hindi po niya ibinabagsak mula sa langit yung pera, kundi yan po ay dinadaan niya sa ibang pamamaraan. Ganun po. Kaya po yung umaasa na babagsakan na lang po kayo ng grasya ay hindi po mangyayari yon. Baka po ang babagsak sa inyo ay Skylab. Pag yun po ang inasahan natin. Pananampalataya po ang susi sa pag-aluwa ng buhay natin. Ganun lamang po. Wala po akong sinandalan na kahit na sinong kamag-anak nung ako po ay stowaway dyan sa Manila. Wala po akong alam, napakabata ko po noon. Pero ito na po ako. Praise the Lord. Ipinagkatiwala niya sa akin lahat. Kung ano man po yung meron ako ngayon. At yun po yung pinagdarasal ko rin sa kanya. Kung ano man po yung narating ko sa buhay, sana marating nyo rin, mahigitan nyo pa ako. Dahil ako po talaga, inaawat ko na po ang ating Panginoon na huwag na pong magbigay sa akin ng blessings, kundi sa inyo na po ng mga subscriber ko, idiretso ang mga blessings na ito. At yun po. Yun po ang totoo dyan. At sandali lamang po at may kukunin na ako. Ayan, at mayroon lang po akong bibigyan ng komento dito sa isang ako natin, sa isang viewers po natin na
ano to, nagpadala po siya, nagpa-cons po siya na super thanks. Ibig pong sabihin, yung super thanks na yon ay pira po yon na kung saan po ay $50 po yung pinadala niya, no po? Yung sa super chat, super thanks po ito. Ayan po, makikita niyo po yan. Ayan po, basahin niyo po ha. Yan. Yan po yung viewers natin na nagpadala po ng $50 po yung super thanks. Ayan. Kaya ko po gustong kumintuhan ito dahil po sa noong mga nakaraan ay meron pong nagpadala rin ay sinabi ko po na salamat po doon sa pinadala nyo pero huwag na po ninyong uulitin na magpadala pa sa akin dahil unang-una po, lalo po itong nagpadala na ito, $50 po ito, malaki po ito. So, $50, malaki po ito. So, sino ba ito? Hindi mabasa buong pangalan eh. PB, LPB. Okay, pero alam mo naman po ito. At, Madam, labis-labis po ang aking pasasalamat dito sa pagpapadala mo ng super thanks na ito na $50. Maraming salamat po. Pero hindi ko po alam kung paano ko pong isauli ito sa inyo. Wala po akong alam. Pwede po yata, ang pagkakaalam ko ba, nagtanong po ako, pwede nyo pong bawiin yan. Total, hindi ko naman po kanyan. Bawiin nyo po, pwede daw po yon. So, bawiin nyo na lang po dahil hindi ko na po kailangan ang anumang pira. Yan po ang totoo. At alam ko na, intindihan ko naman na yan ay dahil sa nakikita mong mayroon tayong mga palaro na ganito, ay alam ko para gusto mo rin makatulong. Hindi po, kasi po ginawa ko po itong programa kong ito, ay ibig sabihin po ay kaya ko at hindi ko na kailangan ang tulong sa kahit na kanino po. So, ganun pa man, maraming salamat po at sa ulitin po, wag na po kayong magpapadala dahil paulit-ulit ko pong sinasabi rito na kahit kailan hindi ko na po kailangan ng pira. Kung mangangailangan man ako ng pira, mayroon po nakareserba rito, yun pong ipamimigay ko dito sa mga followers ko na nadadaanin lang po sa raffle. Yun po. So, ibig sabihin po, may nakalaan po yan dyan na pira. At yan pong pira mo na yan, ay ipunin mo lang po, tapos ipadala mo lang po doon sa mga kamag-anak mo, sa kung saan man po. At ulitin ko lang po, paulit-ulit lang po ako, ganun po ako mag-appreciate ng mga ganyang mga tao. Kaya ulit-ulit yung aking pasasalamat dito sa pagpapadala mo. Pero pwede po mo pong bawiin yan at hindi ko po alam kung paano ibalik sa iyo eh. So, pero pwede raw bawiin. Ayan po. So, tapos na po tayo dyan at doon pa po sa mga magpapadala pa po sa akin ng super chat, super thanks na ganyan na may kaakibat na halaga, huwag nyo na po akong padadalhan dahil sabi ko nga po ay hindi ko na po kailangan ang pira sa buong buhay ko. Ayan po. So, maliwanag po yan. At sabi ko nga po na may vlog din po ako dyan na piliin nyo po yung mga vlogger na padadalhan ninyo, hindi yung hinuhututan kayo. Mayroon po kasi akong napanood dyan na ang galing po niyang manghut-hut, ang galing po niyang manguto sa mga ganyan, sa mga viewers niya. So, wag po kayo magpapadala ng ganun dahil mali po yon. Lalo na po sa akin, wag na po kayo magpapadala. At ganun pa man po ay itatapik po natin yung tungkol po doon sa kung paano po ang sumali doon sa paramihan po ito ng subscribers. Kayo naman po ay paulit-ulit po na sinasabi, nandyan po sa Tarek Hasan Mirza. Nakapost po, marami pong nakapost dyan, yung sample kung ano po yung gagawin ninyo. Pero bakit po hindi ninyo nasusunod? Uulitin ko lang po dito. Pindot ang subscribe, pindot ang bell, pindot ang all. Yun lamang po. Ganun lang po kasimple yun. Tingnan nyo lang po, hanapin nyo ang Birana Live Studio TV. Pag makita nyo Birana Live Studio TV, pumunta po kayo doon sa kahit na anong video.
Bago nyo po i-play yun, makikita nyo po mayroong subscribe, mayroong notification bell, at saka yung all. Yun po ang pindutin ninyo bago nyo i-play yung video. Mas maganda nga po, hindi yung bibisitahin nyo yung mga video ko tapos mag-like lang kayo na hindi nyo naman po napapanood. Huwag nyo pong ilalike na hindi nyo napanood. Marami po akong nakikita na nilalike na hindi naman pinapanood. Nagre-relay lang po kayo sa title. Huwag po ganun. Paano nyo po makikilala ang isang tao kung hindi nyo papanoorin yung dinadaldal ng isang tao? Huwag po ganun. Mali po yon. Kaya huwag po kayo mag-like lalo na po dito sa video ko na hindi nyo pinapanood. Hindi ko po kailangan yung like ninyo kung hindi nyo pinanood ang video. Kasi doon po nagsisimula yung magko-comment kayo na wala sa usapan or wala sa istorya, wala sa topic. Yun po yun. Huwag po kayo magla-like. Huwag nyo pong uugaliin yung ganon. Hindi lamang po dito sa mga video ko, doon po sa mga iba. Huwag po nyong uugaliin na makita nyo lang yung title, magla-like kayo na hindi nyo pinanood. Sana po maintindihan ninyo para sa ganon ay hindi kayo naliligaw. Hindi kayo nasasabihan na bobo. Hindi kayo nasasabihin tanga. Di po ba? Ganun lang po kasimple yun. Hindi po kailangan ng mga vloggers yung mga magla-like kayo na hindi nyo natututunan. Kaya nga po may mga vloggers para sa ganun, saka kayo mag-like, ibig sabihin pag nag-like po kayo, alam nyo yung istorya, alam nyo yung topic. So kung hindi nyo alam, bakit kayo magla-like? Hindi po ba? Kaya po mali po yon. So para po may matutunan tayo, at sana makapagbigay ako rito ng leksyon, makapagbigay ako rito ng para matuto po tayong lahat. Ganun lamang po yon. So, ngayon ay gano'n lang po. So, marami na rin po yung mga nakapag-subscribe na mali-mali. Ang haba-haba ng explanation daw nung yung nagbabasa ng lahat na lang explanation. Mayroon din daw dyan na kada magpadala, okay, tama naman yung pinapadala. Mas marami po yung comment niya kisa doon sa ipinadala niya. Not like doon sa kay Mary Ann Gilor, kung inyo pong, kung makikita nyo lang po yung kay Mary Ann Gilor, wala pong salisalita. Send lang po siya ng send lang po siya ng send. Ngayon po, ilan na po yung 150 mahigit na po yung kanyang napasubscribe na walang maraming usapan. At lahat po yun ay tama yung mga pinaggagawa niya. Doon lang yun siya, ipinos lang, diyan sa Tariq Hassan Mirza, yung sample, natutunan po niya. Bakit po yung iba, hindi nyo malaman? Kung hindi nyo po alam, sinasabi ko po, magpaturo po kayo. Kasi alam po yan kahit kindergarten, kahit grade 1, alam na alam po yan. Kaya magpaturo po kayo kung hindi nyo alam. Okay? So, yun po at ganoon naman po. At saka isa pa, pinapasabi pala nung tagabasa ko na kapag hindi na raw niya ni-like, halimbawa, di ba yung may pinapadala kayo, pag ni-like niya, ibig sabihin, tama yung ginawa nyo. Pag hindi na raw niya ni-like, ibig sabihin, mali yung ginagawa nyo. Kasi nag-aaksaya raw siya ng oras para sabihin na, oh, hindi mo napindot itong bill. O, di ba? Nag-aaksaya nga naman ng oras. So, ibig sabihin, para hindi kayo magtampo, pag hindi niya sinagot yan, ibig sabihin mali. Kaya huwag na kayong magkukumin pa. Kasi ang usapan lang naman natin dito, yung ipapasubscribe ninyo, yun lang po. Wala na ng maraming usapan dyan. Dahil dito naman po, bibilangin naman po natin lahat yon. Kung sino po yung pasok doon sa makakasali doon sa raffle, ay di yun po. Ganun lang po kasimple. So, ibinibigay ko ng example itong si Mary Ann Gilor na kung saan wala pong maraming usapan, wala pong kung ano-ano na ganito ganon. Basta send lang po siya ng send lang po siya ng send. Nakakatuwa nga po pati yung amo niya pina-subscribe daw niya. O, di po ba? Kasi Ilongga ito. Ito na yung taga-Pico, taga-Palasang Kwarta. Pero ngayon iba yung ginawa niya.
Hindi lang niya piniko, hindi lang niya pinala yung mga pinakiusapan niyo mag-subscribe, binaldoser pa niya. Grabe. Itong Ilongga na ito. At talagang nakakatuwa. Pero hindi naman ibig sabihin na siya lang din ang pinupuri ko. Lahat naman kayo may effort. Nag-i-effort naman kayo. Pero siyempre, kinikwento ko lang po sa inyo. Ganun lang po. Ang iba nga dyan, ang hirap turuan. So yun na lang doon, pinapaabot na itong tagabasa ko na pagka hindi raw niya sinagot, wala siyang sinasagot, ibig sabihin, or hindi siya nag-like doon sa pinadala niya, ibig sabihin mali. Kapag ka nag-like siya, ibig sabihin tama yung pinadala mo. Kahit na nakapag-subscribe ka at hindi pinindot yung notification bell or bill, ibig sabihin hindi siya mag-re-react, magla-like kasi may mali, may kulang. Ganun lang po kasimple. Ayan. So, ano pa ba ang ating pag-uusapan? So, yan po ang pangsamantala, yan lang po muna at maraming salamat po doon sa mga bagong nag-subscribe at titiyakin ko po sa inyo. Yun pong inyong effort, yun pong inyong panahon na inilaan para lang mag-subscribe dito sa channel ko. Mayroon po kayong patutunguhan. Dahil hindi lamang po yung sinasabi ko rito yung gugwapo kayo, gaganda kayo, so swertihin pa kayo. Yan po yun. Kaya tingnan nyo si Mike Abby. Hanggang ngayon hindi pa nagsusubscribe sa akin. Ayan, nananatiling malaki ang ilong. Kasi nga hindi nag-subscribe. Ngayon, kung kayo man dyan ang hindi pa nakapag-subscribe na malaki ang ilong ninyo, sisiguraduhin ko, cute, gaganda yung ilong ninyo. Hindi kagaya dito kay Mike Abby, na parang pinadapa, napaklang ng niyog. Or hindi nga lang, pagka tiningnan mo sa tumagilid yan, parang troso ang ilong yan. Parehas lang sila ng ilong ni Gadon. Ito rin si Noli de Castro, pinapasubscribe ko para maging makinis yung mukha. Ayaw man niya mag-subscribe, ayan. Lalong dumarami yung bukbok sa mukha niya. Tingnan niyo mga mukha ni Noli de Castro. Bukbukin. Ito si Toto Kusing. Pinapasubscribe ko dito sa channel ko para tubuan siya ng buhok. Ayaw mag-subscribe. Adi yan, panot pa rin. Si Bato de la Rosa. At yun, challenge ko naman, pag nag-subscribe dito, sigurado tutubuan ng buhok yan. Ang tigas ng ulo. Adi, magdusa ka na panot yung ulo mo. Ganun lang yun. So, ayan po. At sabi ko nga po, maraming salamat muli doon sa mga bago nag-subscribe. At tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. Wala na pong maraming tanong. Magpa-subscribe lang po kayo na magpa-subscribe. Total, nandito mo naka-record po yan. Sa bawat araw na kung sino yung man nag-subscribe, yung account mo na yon ay nakalista po yun dito. Halimbawa, ito, kagaya nitong si Kulas, halimbawa. Itong Kulas na ito, mayroon pong sariling papel. Si Pedro may sariling papel. Inililista po yan. Para po sa ganun, yung pong makikita natin kung kasali sila or pumasok sila doon sa number ng kanilang pinasubscribe doon sa ating gagawing raffle na kung saan ay ang unang paraffle natin 500,000, 1 million, 1.5, 2 million at yun pong halaga ng kamote na 3.6 million pesos. Ayan po. So, yun po yan. Kaya wag na po kayo, alamin nyo na lang po dyan, yung sample po dyan sa, nakapost po yan dyan. Kaya wag na po kayong tanong ng tanong kung ano-ano pang sabihin nyo na makaikikan. Hanggang ngayon po, inaantay ko yung nagsasabi na 17 na raw, yung kanyang naka-ready na ipapasin niya, 17 na raw yan. Kaya napilitan ako na nag-open itong natin, itong Facebook natin at Messenger. Pero hanggang ngayon wala. Yun po yung sinasabi ko na puro kwan lang. Kung ganun po ang ugaliin natin, wala po kayong mararating. Nakita nyo naman po. So yung pong
pina-LBC ko kay Mary Ann Gilor. By next week po yata matatanggap na niya. So malalaman naman po natin dito kung natanggap na niya. Pero yun pong pinag-Gcash nandun na po sa kanya, natanggap na po niya. Ayan po si Mary Ann Gilor. Kahit po ikaw ninyo, i-check nyo sa kanya. At sabi ko nga po ay baka, hindi na, huwag na nga lang natin kunin. Basta po ay muli po sa lahat po ng may mga sakit, itinataas ko po muli ang aking mga kamay sa ngalan po ng ating Panginoon. Ay mawawala na po lahat ng mga sakit ninyo, mga problema nyo sa buhay at mapapalitan ng kasiyahan na habang panahon. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.